Alright, magandang araw no mga taga Davao. Grabe, laki na ng pinagbago ng Toril. It's been a long time, hindi tayo nakabalik dito. Siguro mga taon na rin no. So daming mga ganap sa Toril na hindi natin napuntahan, hindi natin na-witness. But this time, sa wakas ay makapunta na rin tayo dito. At kakain tayo ng durian, mas mura dito yung durian. Pagkakaalam ko lang, observe ko lang yun no. Every time na ako pumupunta ng Toril, talagang mako-compare ko yung presyo dito kumpara doon sa Davao downtown no? Yung kasi tawag doon eh. Pagka taga Toril ka, tawag mo sa Davao City ay downtown. Pero sako pa rin to ng Davao City. So yun lang, nakakamiss lang yung Toril no? Every time na pumunta ako dito dati, diretso tayo sa may barangay no? Panang Toril. Dahil doon nga meron tayong kamag-anakan. And ito na yung hitsura ng Toril natin ngayon 2025. Ang layo noong 2005, 20 years ago. Ang dami ng mga establishment itong nagsitayuan. For example, Jollibee, no? Gaisano Mall, Gaisano Grand. Ang dami. Tas Sonto Rice ang open. SM. So ngayon, may mga napapansin ako na ginagamit ng mga taga rito as landmark. At hindi ko alam, no? Parang Inchan. Basta may mga ginagamit ito ng mga landmarks. So tagal, no? Tagal din. Hindi nakabalik sa lugar. It's been a long time. Sa wakas nakapasyat ulit So kumusta no yung Balis Beach Resort natin dyan, isa sa mga suki natin puntahan. And yung punta rin natin ang kailang paboritong tambayan ng mga taga Toril, Davao City na District Hall. Pero dati kapag nagpupunta kami District Hall, pagkababaho namin dyan kami dumadaan no? Hindi ko na alam ngayon kung madadaanan pa siya, mayroon pang mga skinita. Oo. So okay, welcome to Toril. Ito dito, kainan to eh. Itong Fujidenso, Samsung, LG. Yung appliance center na yan, dati yan ay manukan, no? Barbecuehan. Malaki yun na barbecuehan. Gawa second floor. Gawa lang din sa kahoy. Pero ngayon wala na siya, yan demolish na. At napalitan na bagong establishment. Kumusta nga ba no? Ang Toril, Davao City after 20 years. So that's the content for today's video. Meron na silang Petron. Petron, big deal ba yun? Parang hindi naman no. I think it's normal. Maraming Petron may kita no, all over the Davao region. Kahit rural or urban areas, may mga talaga Petron. So parang wala yatang mga nakikitang paninda dito, di ba? Madalas meron itong mga paninda dito, may mga nagtitinda ng mga sapatos, ukay-ukay. And nga pala, parang hindi na yata ito masyadong tinatambayan ang District Hall ngayon. Dahil sa meron na silang newly open na Toril Park. May park sila dito. Ganda kayaan yan. So, hindi ko na alam kung 24 hours ba o nagsasarado din around 9 PM. Ito yun ha, District Hall. So ito lang yung namumukod-tanging tambayan ng mga estudyante ng Toril, ng mga taga Toril no. Si nga may Intrata. Basta may no yung sa Pinoy Big Brother. So sinabi niya talaga nang nagpunta siya dito nitong huli, itong Kadayawan Festival na grabe ang Toril, laki na ng pinagbago kasi may mga shopping mall na mayroon ng Gaisano Mall and Gaisano Grand. Samantalang nung araw, nung kapanahon na niya, 2011, estudyante pa siya. Dito lang sila tumatambay. Si Maymay Intrata. Ito tambayan nila dati. Ito na yung park. In fairness may mga tambayers pa rin. Sige, tingnan natin. Pasok tayo ng konti. Kaso exit siya, no? Pwede kaya? In fairness galing no. So good job sa mga tumatambay dito ngayon. Saludo ko sa inyo kasi kahit pa mayroon ng bagong bukas na park sa kabila lang, harap lang may park na doon, pero pinili pa rin nila dito na tumambay. Siguro dahil mas madilim no. Sa mga magjojowa-jowa parang tapos low-key. So para yata mas safer sa dito. Hindi sila makikita ng mga magulang. Kasi nga estudyante pa lang no. Tapos yan nakikipaglampungan na. So bawal na pag-ibig. Diba? Ito yun, District Hall nila.
Toril District is ano na siya, no? Isa siya sa 11 administrative, yun na, 11 administrative district. Bilong siya sa 3rd district ni Ungab. So walang madadaanan dito sa trans area, kaya balik ulit tayo dun sa ating pinasukan na exit area. Diba? Laki na ng ano, no? Pinagbago ng Toril. Tsaka itong district hall naman na to ay tumatayo rin tong, or ginagamit din siya bilang lagayan ng mga night market nila dati, mga ukay-ukay, kainan, barbecue. Ngayon wala na, no? So talagang naging plain ano na lang siya, tambayan ng mga kumukuha ng mga papilis. Yan, Toril District Hall. Yan, Toril District Hall. Shout out sa mga taga Lirot lang sa Kalam. Aba, pinakamagaling magbudots Toril, taga Lirot, no? Tsaka taga Mintal. So meron kaming 11 administrative districts. So Toril District, ito yung pinakapoblasyon. Para na itong ano, no, syudad sa dami ng tao at laki ng kanilang ano, era revenue. Yung ano dito, main transportation, yan, tricycle, taxi, jeep. I don't know kung may habal-habal dito, hindi ako sigurado. Pero yung mga tricycle dito, ano siya, no, hindi siya bawal. Sa Davao kasi bawal sa highway ang mga tricyclean. Ito yung entrance. So siguro bawal nito yung backpack. O na, ito na, no. Loob na tayo ng ano, Toril Park. Not sure kung anong pangalan o anong tawag sa kanilang parke dito. Kasi sa downtown Davao, ang tawag sa mga parke ay meron kanya-kanyang pangalan na tawag. Meron silang Candelaria, meron silang tatawag na Centennial Garden, Quezon Park, Osmeña Park. So dito, di ko alam anong tawag. So shout out mga taga Toril, no? Ganda ng lugar nyo, oh. Hindi nyo na kailangan pumunta ng Davao City except kung mag-aral. Kasi andun yung Ateneo, yung mga universities. Ang eskwelahan sa Toril, pagkakaalam ko ano lang, St. Peter College. Itong lugar pala na to, pagkaalala ko lang, ano to eh, Bingguhan, Periyahan. Tagal na nun. Hantak. Oh, hantakan, hari, patay. Hari. Oh, ganda pa ng ano, CR. So, isa na to sa may pinakamalaking ano, no. Isa to sa pinakamalaking parke na matatagpuan sa Davao City. Toril. At nga pala, ang biyahe pala natin dito ay umalis na ng alas 4, nakarating ng alas 5, no? Alas 5 gis para alas 5:20. So ano din, oras din lagpas. Alas 3 pala, hindi pala alas 4. Basta traffic kasi sa mga 3, basta mga around 4 ang ano, umalis, mga 3:30, nakarating alas 5. So Lunes din kasi ngayon, weekdays, kaya ganyan na lang, no, ang travel time, napakahaba. Oh, di ba? Ang ganda talaga ng ano, no, pamamahala ng mga Duterte. The best ang syudad ng Davao City dahil nagkaroon ng ano, no, Duterte ng mga mayor. Ay ang binigay lang naman na ang galing na mga Duterte kasi nga minahal nila ang mga taga Davao, not by saying I love you, not by hugging and saying I love you, kundi ginawa nila, no, ng magandang parke ang buong syudad ng Davao City. So walang pili, no, lahat ng lugar na maraming tao talagang pinaglaanan ng budget, pondo ng syudad para magkaroon ganito kagandang park. Di ba, tingnan mo yung mga tao, bata, matanda, lahat, estudyante,
lahat dito welcome, no? Lahat talaga may kinabang. Hindi kagaya sa kaysa nakawin lang, kurakutin lang ng mayor ang pera ng bayan. Sa may kinabang nun ay silang pamilya, mga anak, pamangkin, pinsan, mga alipores at yung mga binabayarang mga troll, mga binabayarang taga-depensa, ganun, no? Mga palamunin, mga bayaran. So yun, sila lang yun na ikinabang. Pero sa Davao City, ang mga naikinabang, no, sa magandang gawi ng presidente, ng mga Duterte ay ang mga tao, sambayanan, mamamayan, buong bayan. Lahat ng tao, no, ma-assist talaga siya. Mayaman, mula sa pinakamayaman hanggang sa pinakamahirap, lahat yan ay nakakapag-benefits. Oh, bata, ang saya nila. Siyempre mga magulang din, masaya yung mga yan na kahit paano, hindi na kailangang gumastos ng malaki para lang ng mga anak nila ay mag-enjoy sa mga park, di ba? Kasi ba, so saan ba madalas kapag sinabing ipasyal natin, igala natin ang mga kabataan? Di ba, agad-agad shopping mall. Pag nasa mall kasi doon makikita may mga park, may mga children's park, mga toy kingdom, ganun. Pero dito sa Davao City, hindi kailangan dalhin sa shopping mall or hindi kailangan dalhin sa mall ang mga bata, mga paslit, no? Para lang mag-enjoy. So dito mo na lang sila dalhin sa mga parke ng Davao City. Tiyak lahat sila mag-enjoy kasi bawat lugar, bawat parke namin dito ay meron talaga mga children's area, no? May mga children's park kaya niya, no? Talaga may mga laruan, slides. Diba? Galing, no? So yan ang pinagagawa ng mga Davaoeño sa Davao City. Kumusta ba kami dito? Sa Davao? So the answer is we're doing good, we're doing fine, we're doing great, no? So salamat sa mga Duterte. Kasi di ba? All walks of life, in all ages, di ba? All walks of life, all ages, talagang nakikinabang, nag-i-enjoy, di ba? Mga bata, di ba? Ganyan pinag-aatupo nila. Wala pa silang kaalam-alam sa ngayon kung ano nangyari sa kanilang bayang inang bayan, no? Wala pang kaalam ng mga batang yan kung anong nangyari sa kanilang inang bayan, kung gaano tayo ngayon pinagnakawan, no, ng ating mga yawa. Sorry sa term, pero yun talaga yung masasabi ko din, mga magnanakaw, no, sa kaban ng bayan. So yung trillions na sum or total, no, 1.0 trillions na ninanakaw nitong mga buhayang mga kontraktor at mga congressman sa ating kaban ng bayan. Kung lahat na yun sana pinagawa ng ganito, diba? Edi sana lahat ng syudad, lahat ng munisipyo, lahat ng barangay magkaroon ng ganito, lahat ng pamilya, diba? Lahat ng mga magulang magiging masaya dahil yung mga anak nila mayroon na silang mapagdalhan, diba? Para mag-enjoy gaya nito, tingnan mo mga bata, diba? Hindi lang sana Davao City ang mayroong ganitong napaka-simple, payak, komportableng pamumuhay, diba? Kundi sa buong Pilipinas sana. So yan lang, maraming thank you talaga Duterte, Tatay Digong, iba ka talaga, no? Talagang ikaw, you pave the way, sinimulan mo ang lahat, at sinundan ng iyong mga anak, galing, ni Mayora Sara, tapos ngayon Duterte Basti. So isa ka talaga epitome, Tatay Digong, no? You're the epitome of good governance. Pag usaping good governance, malasakit, yun na yun. Talagang Tatay Digong ang manguna dyan. So Davao City, kumusta Toril? The best. Maganda ang Toril, no? Mga tao dito, mas lalo silang mas gumanda ang buhay ng mga taga dito dahil sa meron na silang bagong pasyalan. Walang bayad, malinis pa, maganda pa, ligtas pa.